Nako, ito na po yung sinasabi nating talagang kailangan ng investigasyon at ito na. May initial ng findings at sinasabi ang CIDG, Criminal Investigation Detective Group ng Philippine National Police sa pagkamatay po ng dalawang players, basketball player nga po, ng Ateneo. Nako, mga Atenista at mga nakasubaybay sa isyong ito na kontrobersyal, pakinggan po ninyo itong balitang ito. Isilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang posible mga kaso ng homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 kaugnay sa kanilang pagkalunod sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, hindi lamang ang mga fraternity ang saklaw ng anti-hazing law, kundi maging anumang organisasyon na nag-uutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain. Among the possible nito is the force, calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Base sa kanilang investigasyon, Physical activity. sumailalim ang mga manlalaro sa calisthenics at iba pang team building activities sa tabing dagat mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga noong June 8. Pagsapit ng alas 12:30 ng hapon, naglakad sila kasama ang kanilang mga coach sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the Bakit lifeguard on duty is stationed doon sa resort. Thank you. So basically, you're endangering somebody. Isa pa sa mga tanong ng mga investigador kung bakit isinagawa ang training sa lugar na kilala sa malalakas na alon at hindi karaniwang pinapaliguan ng mga lokal. Iniimbestigahan nila kung isinalang-alang ng mga organizer kung marunong lumangoy ang mga student-athlete. Duty diligence was not exercised like a good father of a family. You will not subject an individual po doon sa ganong katataas na weight. Naku, tayong butas ha. Second, there were past incidents already na nangyari. That's the reason kung bakit we will be asking why in Aurora after 4 activities na kinandak doon. Ayan o, director po ng CIDG ang nagkasalitang yan. Si General po. At ang laking problema, dami yung tanong na dapat ay masagot. Bakit nga ba nangyari yun? Mula doon daw sa lugar kung saan ay ginawa ang unang training nila, bakit daw dinala doon sa medyo liblib na malayo ng halos 300 meters? May something talaga. Naku, itong pagdududang ito at mga tanong na ito ng director ng ating PNP CIDG abay dapat masagot. So ang nakikita na dyan, posibleng kasong homicide at hazing nga po ang nakikita na pwedeng ipile na kaso laban sa mga nasa likod ng training ito, hazing na ito, na pinaniwalaang mas malapit na nangyari kumpara dun sa sinasabing aksidenteng nalunod. Pwedeng namatay lang sa lunod, pero bago nangyari yun, kung mayroong hazing, nabugbog na. Nabugbog sa trainee, nabugbog sa kung anong bagay. Tapos nung mag-swimming, hindi na nakayanan. Yun ang maaaring kinamatay. So maraming lumalabas at mananagot dito. Ang Ateneo de Manila, coaching staff, mga opisalis ng basketball team nila ang mananagot. Kaya naman pala ganong katindi from day one yung sigaw ng kanyang pamilya. Dahil simpleng namumuhay din sa mga taga Davao yung pamilya. Kaya pala ang daming nagbigay ng suporta at panawagan. Madaming naglamay, nakiramay na mga personalidad. Sa showbiz, individual, sa politician at iba pa, business community at mga estudyante sa Manila at sa Davao. Dahil taga Davao yun, Ateneo Davao at Davao Manila at Manila. Yung Ateneo, Manila and Davao. Baba, matindi. Sapat na ba yung ginawang pagre-resign ng team manager at saka ng coach dito sa nangyaring ito? Baka hindi.
ang nag-iimbestiga ay PNP tungkol ho dito. Dahil posible nga kung merong crime, kung totoong merong homicide. Tsaka yung mga warning na inilagay na ng local official na bawal mag-swimming doon. Walang ang local residents. Walang nakatira doon na nagsuswimming doon dahil mapanganib nga yung lugar. Eh bakit pinupuntahan pa ng turista? At bakit may mga warning ay nakakapag-swimming pa rin? Eh kung yan halimbawa ay talagang merong training, merong hazing, at kung ano-anong ginawa nila, tapos pinayagan pang maglangoy, ay mapanganib ng dagat. Abay talagang may buhay na mawawala. At yun ang nangyari. Sayang yung kinabukasan ng dalawang atleta na pwedeng marami pang magawa, malayo pang mararating sa karangalan na ipagkakaloob nila sa mga Pilipino at sa Ateneo. At saka, alam mo naman, pag galing sa kolehiyo, napupunta yun ng PBA, malay mo kung maganda ang magiging performance at magiging matagumpay, makarating pa doon sa matagal ng pangarap ng lahat ng basketballistang Pilipino na sila ay ni isa or sino man makarating sa NBA. O, di ba? Ay lahat ng pangarap na yun ay nawala. Kaya kung talagang mayroong krimen, homicide, ay ibang kaso yan. Kung mayroong hazing, another kaso yan. Kasi mayroong hazing law, anti-hazing law. At yung homicide naman ay yung issue ng karahasan sa kasong kriminal. Mabibigat pong problema ito. CIDG po ang nagsasabi niyan at ibinabalita ng media. Tayo naman ay nagbabalita lang dahil tayo ay hindi man kaano-ano ng mga naging biktima. Pero buhay yan, kailangan talaga mabigyan ng katarungan. Pero ngayon, akala natin ay aksidente, parang mawawala na yung issue. Pero lumalim ang investigasyon, sandali, may na-discovering kakaiba. Kasi pag sinabing hazing at saka homicide, ay nako, malaking pananagutan niya ng mga taong mayroong kinalaman. Ang training o trip o field trip o kung anumang galawan ng anumang organization, hindi yan iisa ang nagdesisyon. Hindi pwedeng team lang ang nagdesisyon. Yan ay may kinalaman din ng management. May approval ang management, may approval ang mga opisyalis ng mga kinaukulan sa basketball team. Kung hanggang saan level ang merong pananagutan, ayan ang hindi natin alam. Pero dapat mapanagot para naman magkaroon ng justisya, katarungan doon po sa mga naging biktima. Huwag natin kalimutan, 2 buhay ang nawala dito. Hindi lang po yung taga Davao, merong isang foreigner na basketballistang parehas na nawala. Sabay na nawala ang buhay dyan ho sa nangyaring ito. Hindi naman tayo nakikialam, balitaan lang ito. Opinion, base sa nangyayari. Opinion, base ho sa mga kaganapan, sa investigasyon at mga isyong pinag-uusapan. Please like and share, subscribe and follow dito sa aking mga channel. Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV.